Nabalot na naman ng ashfall ang Sorsogon matapos na muling pumutok ang bulkang Bulusan kagabi. Tumagal ng higit isang oras ang phreatic eruption dahil dito umulan ng abo sa mga barangay malapit sa bulkan. Nag-zero visibility din sa ashfall sa barangay Tinampo sa Irusin. Nabalot din ng makapal na abo ang mga bahay, kalsada, sasakyan at mga puno sa bayan ng Huban. Nagsagawa na ng evacuation sa mga apektadong residente sa ilang barangay. Nagsagawa rin agad ng relief operations ang DSWD at binomba ng tubig ang naipong abo sa mga bahay at kalsada. Sa puntong ito, magkakausap natin si FIVOX Director Teresito Catoto Bacolcol. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Kumusta po ang monitoring ninyo sa Bulkang Bulusan sa Magdamag matapos nga po itong panibagong phreatic eruption? Okay, so Magdamag po nating minomonitor ang Bulusan Volcano, and for the past 24 hours, nakapagtala po tayo ng 66 volcanic earthquakes, and medyo mataas din yung sulfur dioxide emission. Kahapon umabot ng 548 tons per day, pero so far wala namang kasunod na pagsabog, pero mananatili tayong naka-alerto 24/7. Ano po yung kaibahan ng naunang phreatic eruption ng Mount Bulusan noong Lunes kumpara po kagabi? Ay, yung unang pagsabog noong April 28, mas maikli, nasa 24 minutes lamang, and mas manipis yung abo, mga traces lamang yung na iulat sa atin. Pero kagabi, mas mahaba, umabot ng 77 minutes, and mas maraming lugar ang naapektuhan ng ashfall. And mas makapal din yung abo, umabot ng 1 centimeter in some areas. And ibig sabihin nito, mas malakas po yung kagabi compared doon nung pagsabog or pagputok noong April 28. Sir, para po sa kaalaman ng publiko, ano na po ulit yung phreatic eruption? Bakit po ito nangyayari? Okay, so yung phreatic eruption, ito po yung steam-driven eruption. This happens when water comes into contact with hot volcanic materials. It could be hot volcanic rocks or hot volcanic gases. And as a result, it ejects steam, ash, and rock fragments without fresh magma na involved. So madalas itong nangyari without warning, kaya delikado pa rin kahit mukhang simple lamang. Base po sa aktibidad ng bulkan, posible hubang masundan pa itong ikalawang sunod na araw ng pagsabog nito? Posible po pong masundan yan. May mga indikasyon po tayo na tuloy-tuloy pa rin yung low level of unrest tulad ng pagyanig and pagbuga ng gases. Kaya habang naka-alert level 1 tayo, kailangan pong maging alerto ang lahat. Ang phreatic eruption po ay pwedeng mangyari ng biglaan like what I have mentioned earlier. Kaya hindi natin pwedeng i-rule out ang possibility na panibagong pagputok. Kailan po kakailanganing itaas sa alert level 2 ang sitwasyon? Okay, so a shift to alert level 2 would be considered if we observe yung increased frequency and energy ng volcanic earthquakes, lalo na yung mga mabababaw na mga volcano-tectonic earthquakes, kasi nag-indicate ito ng magma movement. Kapag sustained po yung inflation or pamamaga ng dalisdis ng bulkan base sa ating mga ground deformation equipment, and yung sudden and significant increase in sulfur dioxide well beyond the current levels, indicating stronger degassing from magma. So kapag na-observe natin yan, we may raise the alert level from 1 to 2. Siguro po, panghuli, paalala po, mensahe sa mga kababayan natin like sa lokal na pamahalaan at residente po ng Sorsogon. Okay, so una po, wag pong papasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Para sa mga residente, gumamit po sila ng mask or basang tela kung may abo. Ingatan po yung mga bata, matatanda, at yung may mga hika or lalo na yung may mga sakit sa puso. So sa mga LGUs naman, tuloy lang po ang pagbabantay at pag-i-inform sa mga tao. Marami pong salamat sa inyong oras, FIVOX Director Teresito Catoto Bacolcol.